Kanina nga ho pala, meron nga pala no, sa isang sa FB post ko, yung tungkol doon kay Bongo. Merong isa nangangantyaw sa akin na umaasa lang daw ako sa ano ba yun, yung GCash ni Rosmar. Oh bakit 5K daw yun bibigay niya kapag nahuli mo yung mandar-andar, yung pusa o kung ano man yun, number ganon. Kaya lang nung clinic ko, anak ng baka, ang dami ko nang na-share. Kailangan ko palang magsugal, magbigay ng 200, ano ba yun, mag-load ng 200 pesos doon sa app at magsugal, tapos i-screenshot ko. Talagang kikita ng milyones doon si Rosmar. Kako, nakaka-disappoint dahil kailangan ko pa palang magsugal para lang magkaroon ng chance na mapili sa 5K. Okay, sa akin, big deal naman yun eh. Bakit ba? Kung mapipili, kaya lang hindi ko talaga magagawa, yung mag-spend ng 200 pesos para magsugal. Di ba? Now, sabi ng isa, ano daw, ando nga rin si Ma'am Cecil Takata, kung ayaw ninyo kay Bongo, ilan ba sa member ng family nyo na kinabang sa Malasakit Center? Well, natatawa lang ako sa Malasakit Center na yun. Kako, ang Malasakit Center, bigyan ko lang kayo ng ideya muna, no? Diyan sa Malasakit Center na yan. Alisin muna natin to. Puntahan ko muna. Papakita ko lang sa inyo yung post ko na yon. Para gusto ko ma-enlighten din yung marami. Para alam nyo rin hong paliwanag yung lintik na Malasakit Center na yan. Akala mo talaga, nagmamalasakit. Hindi, kumbaga, sagot sa pasakit. Yun. So ito kasi yung caption ko doon. Senador pero lugaw ang racket. Epal na lutang pa. Humanda ka Diwata Pares Overload. Hindi ako magtataka na isang araw susulpot yan sa parisan at magbibigay tulong sa isang milyonaryo. Kasi po, si Diwata, milyonaryo naman na po talaga. Now, tingnan nyo naman, para sa isang senador, diba? Libreng lugaw. Sobrang epal. Okay, naalala ko nung panahon ng amo niya, ni Daddy Diggs, bawal yung maibabalandar mo ang iyong kaluluwa, ang iyong pagmumukha. At doon nga sa San Juan, Batangas, doon sa malapit sa property nila Mrs., meron doon dinonate ang pamilya nila. Literal, dinonate na lupain para gawing evacuation center. Alam niyo ba, nilagyan niya ng, syempre ilalagay mo ron yung kung magkano yung nagasto sa proyekto, nandun yung pagmumukha niya. Nung pinuna ko, yun, tinanggal ng barangay. Kasi pinalagay daw niya. Akala mo naman, siya yung pamondo. Akala mo naman, kanya yung lupa. Ngayon, meron dong isang makulit na nagkomento. Sabi ni Cecil Takata, itong number 1 na gusto kong i-flash sa Inidoro. Napaka-plastic. Sana malaman ng mga tao ang kademonyohan nito. Kunwari matulungin, pero mas masahol pa sa pakaidigong sa kasamaan. Ito naman ngayon ako, nag-reply ako. Absolutely right, sabi ko. Ngayon, meron naman ako nakitang isang comment din para sa akin. Asa na yun? Dinilit yata ng taong yun. Oy, wala. Dinilit yata niya. Teka ha. Eto, kay Missy. Sabi niya, ilan kaya sa pamilya mo ang nakinabang sa Malasakit Center? Ito yung kanilang narrative na napapakinabangan daw ang Malasakit Center. Kung ayaw mo kay Bongo, dapat di kayo at pamilya ninyo mag-avail. Ha? Huwag araw-arawin ang pagiging syunga umaasa sa GCash ni Rosmar. Nahulog ko sila rito sa GCash ni Rosmar. Okay, eto po yan. Ang paliwanag dyan Alam niyo, nasubukan ko po yung Malasakit Center. Okay? Nung maganak ang misis ko. Ito for public awareness ito. Subukan ko yan kay Quarantina nung ipanganak siya. Now, meron akong bill sa East Avenue Medical Center. So sabi sa amin doon sa East Avenue Medical Center, ito yung babayaran mo, yung bill. Nasa 29 ba? 39, ganun. Malaki yung babayaran ng nanay at ng bata. That was the time of pandemic. Hirap pa nga makapasok doon kung ano-anong pananakot nila. Huwag ka lang magpa-admit. Dahil sanay na ako sa kalakaran, sige, nyo, kahit i-cremate nyo pa ako, pagpasok, i-admit nyo lang. Makapanganak lang, sabi ko. Yun, talagang
nakapasok. So nagkaroon ako ng bill. Sabi sa akin ng billing section, kasi tatawagin ka eh. Sabi ng billing section ng East Avenue, okay, so ito yung babayaran mo. Naku, syempre may sahod na ako sa call center noon, plus meron pa akong inutang na isang buwang sweldo ko sa barangay, 7,000 yon. Tapos, meron pa akong, meron pa sa inyo na nagbigay sa akin ng pera para sa panganganak ni Tinay. Nakalimutan ko na yung halaga noon eh, parang nasa 10,000 yata. So sa madaling salita, kakayanin ko yung magbayad. Sabi sa akin nung billing, pumunta ka doon sa Malasakit Center. So I asked, yung lugar? Tinuro. Pumunta ako doon. Pagdating ko, sabi sa akin, pasok ka rito. Diyos ko, hindi nga gaganda ko na-entertain kasi nag-downtime sila. Yung PhilHealth. No? Naalala ko, teka nga pala, ito yung inaano ni Bongo So sinakyan ko, pinapasok ko sa loob. In-assess naman ako nung kinabukasan na nung mag-online na sila. Kasi lagi po nagda-downtime ang PhilHealth. Ang batas kasi batas na lumikha ng Malasakit Center, ito po ay wala pong pondong itinalaga. Kung bakit ba naman itong si Bongo gumawa ng batas, ng programa, wala hong pondo. Mababasa nyo yan mismo sa batas ng gumawa ng Malasakit Center. Kapag ikaw ay magtatayo ng Malasakit Center, you have to shoulder expenses ng staff, ng kuryente, ng venue, pati yung kwarto. Lahat yung ikaw. Halimbawa, ako may-ari ng hospital o ako ang hospital administrator and then the board members agreed na magkaroon yan. Gagastos pa kami ng extra tapos bibida lang si Bongo sa opening. See? Yung kaplastikan. Now, pagdating doon, binawasan lang ako kasi kinover ng PhilHealth yung ibang mga gastusin. So, minatira akong 19,000. PhilHealth to, nagbayad ha. May covered expenses sila. Hindi ho si Malasakit Center. Kasi ang Malasakit Center, isa lang itong one-stop shop. Na first time kong na-encounter at ginaya nila dyan po sa Farmers Cubao way back 2010. Meron dyan. Kompleto pa nga eh. Pag-ibig, NBI, SSS, kung ano pa yung mga nilalapitan natin para maka-avail ng mga services ng gobyerno. So, DSWD, alam ko meron din. Kompleto yun eh, sa farmers. So, yun ang ginawa ni Bongo. Pero yan po ay maglalaman-laman ng DSWD, PhilHealth, PCSO. Yung mga hinilalapitan ng mga tao. Maganda yung purpose kasi hindi ka nalalayo. Nandun na lang mismo sa isang kwarto. Yun lang po yung biyaya nito. Hindi ka na biyabiyahin ng malayuan. So, kailangan mo nandun na. Pero walang pondo. Sino po yung gumagastos? Yun pong mga hinihingian natin ng tulong pang-medical, sila po yung nag-chip in. For example, in my case, so may natira akong 19,000. No? Ngayon, sa Malasakit Center, hindi po lahat kompleto nandun ang DSWD, naandoon ang PCSO. Sa Quezon City, East Avenue Medical Center, PhilHealth lang. Dito sa Quezon City General, PhilHealth lang din. Alam niyo kung paano ako na zero billing? So, yung natirang 19K from PhilHealth, from Malasakit Center, sabi, bumalik ka doon sa billing. Balik ko sa billing, binigay ko. Binigyan ako ng resibo na hindi naman resibo, parang invoice. Babayaran ko is 19,000. Babayaran ko na eh. Naalala ko po, noong 70s, na bata pa ako noon eh, na-aksidente ang tatay ko sa air conditioning. Sa trabaho nila. Nahulog siya, tapos na balian ng binti. Na operahan. Diyan din sa East Avenue. Naalala kong binabanggit ng nanay ko palagi, binibida niya, SWA. Yung mga kapitbahay namin na lagi niyang nire-refer na pumunta dyan at dyan magpa-hospital, mga walang pambayad, SWA palagi ang sinasabi niya. So naalala ko yun. Sabi ko, saan po yung office ng SWA? Sabi sa akin, hindi mo alam, dun lang sa taas ng Malasakit Center. Bumalik ka doon para wala kang bayaran. So pumunta po ako. Eto na. Naalala ko yung kwento ng nanay ko. Pag ikaw i-interviewin ng SWA, sabihin mo hindi ka nagagamit ng betchin. Sabihin mo talagang yung mahirap na mahirap ka, yung damit mo. Nung ako po pumunta doon,
Galing pa ako ng call center noon. Ano naman kami noon, sa bahay lang kami. Pero syempre, since may camera, kailangan presentable ka. So, maayos, naka-polo shirt ako noon, punta ako ron. Sabi sa akin, nung hapon ang tinawag ako, in-interview ko, pang ilang avail mo na to? Sabi ko, magmula ho nung late 70s na aksidente ang tatay ko, dito din natulungan niyo po. Ngayon lang po. Ang trabaho mo sa call center, pang-anim na anak mo to. Opo. Gaano kalaki na ang naiambag mong buwis sa bayan, sabi sa akin. Wala kang inavail kahit isa. Walang nababalik pag napupunta sa buwis, tama po. Pero naniniwala naman po ako sa administrasyon ngayon, Duterte pa yon, na maayos po sila, sabi ko. Sana lang, ganun pa siya. Ngayon po, sabi ko, ito po, ihingi ko po ng tulong. Kung wala naman, okay lang po sa akin. Sabi ko, may pambayad naman ako. Tapos ano pang pinagkakakitaan mo? Sabi ko, baguhang vlogger po ako. Sabi ko, magkano lang kinikita mo sa isang buwan sa pagbablog? Sabi ko, may kita pa ako ng 40, ganyan. Minsan 50. Sabi ko, pero minsan-minsan lang yan. Sabi ko, pero sa call center, kumikita po ako ng 40,000 a month pag maganda yung sales na dadagdagan, nagiging 40. Alam mo yung sabi sa akin? Alam mo, dahil sa honesty mo, sige, babayaran na namin lahat ito. Kami na, SWA na magbabayad. Isi-zero billing ka na namin. Sabi ko, totoo? Sabi ko, oo, totoo. Isi-zero billing namin ito. Di, na yun, alas 5 na yun, mag-uuwian na. Sabi nga sa akin, ba't ngayon ka lang umakyat? Pauwi na kami. So, wala akong binayaran. See? Kaya mas, alam nyo yung SWA. Itong SWA, mas matagal pa ito, 1951 pa to. Ito yung Executive Order number 396, June 3, 1951, nang makreate itong Social Welfare Administration or yung SWA. Na ipinagpatuloy rin ni Apo Lakay. At hanggang ngayon po, nag-i-exist. That's incomparable. Makakatulong talaga. Hindi katulad yan. Ang sinasabi nila na may mga nakakaranas dito sa Malasakit Center ni Bongo ng zero billing. Kasi po, kaya nakakaranas ng zero billing for two reasons. Yung covered expenses na babayaran ng PhilHealth ay, let's say, ang covered expenses is 5,000. Kunwari, tinuli, 5,000 ang covered expenses. Babayaran ni PhilHealth ng 5K yun. Eh, di wala nang bayarin. Diba? Si PhilHealth na magbabayad. O kaya naman, kung merong natira na, halimbawa, natira 2 piso, lalapit mo ngayon kay DSWD, sasagutin ni DSWD. Ganon. Nasaan dito si Bongo? Isang dahilan din, o pangalawang dahilan, ay yung kanyang pork barrel, ginagamit niya para i-shoulder. Nagbibigay siya ng guarantee letter na nangangako na babayaran ng aking opisina ang medical expenses ng taong ito. Pero hindi po ito covered ang lahat ng pasyente. Pili lamang. Diba? So malaking kalokohan yan para ipagmalaki. Kaya nga po, hindi ba kayo nagtataka bakit installment ang pagkakaroon ng Malasakit Center sa buong bansa? Diba? Nakapagtataka. Bakit? Kasi para sa akin po, sa inyong munting abang lingkod, ang serbisyo, sabi niya bisyo ang magsilbi. Ang serbisyo po, dapat po ito, kung hindi po ito mauuna sa pangangailangan, at least coexistence po sila. Tama? Dapat ganun. Bago pa dumating yung mga ngailangan at pangangailangan, nandun na yan dapat. Pero bakit installment? Kasi nga po, walang pondo ang PhilHealth, ang Malasakit Center. Yung magtatayo na ospital, gagastos siya sa sarili niyang bulsa para magkaroon yan. Samantalang ang mga ospital po natin, may mga representatives po ng PhilHealth. Sa dami ng anak ko, puro public po yung pinagpanganakan sa kanila. Diba? Nadala ko siya roon sa, dati sa Quezon City Medical Center, sa QCMC. Wala pang Malasakit Center noon. Si Pinoy pa presidente noon. So, nang nadala ko doon, alam nyo ba, ang na-avail ko doon, ito rin pong PhilHealth.
Ang opisina, ito lang. Paglabas ko ng PhilHealth, sabi sa akin, may counter doon, pumunta ka doon sa tapat, pakiusap ka. Sabi sa akin. Pagpunta ko doon, sabi sa akin, marunong ka bang marunong ka bang magbingo? Sabi ko, opo, marunong po ako magbingo. Bigyan naman mabato-bato yan eh. Punta ka sa raffle draw dito, December, ganitong petsa. Pwede kang manalo ng kotse. So bayaran mo itong 6 na piraso ng bingo cards. Sabi sa akin, 150 lang. Binayaran ko, 150. Tapos yung bayarin ko po, pinabayaran lang sa akin, 99 pesos. Asing 99. Okay, yan lang ang bayaran mo. Punta ako ngayon ng billing. From 11,000 ang bill ko, naalala ko sa QCMC. Binayaran ko, 99 pesos. Labas yung mag-ina ko. Ganun ho kalupit ang SWA. Napakalaking tulong at hindi ho kailangan ng kung sinong demonyong politiko na mag-iinipal diyan. Di ba? Yan. Again, that's the Executive Order number 396, created June 3, 1951. Alright? Kaya kalukuhan to sinasabi na ni Bongo. Hindi ko pa nalilimutan ang ginawa niya. 13 hospitals ang noong time ng pandemic ang na-delay ang kanilang upgrade at hindi tuloy sila nakasabay sa pangangailangan ng pandemic dahil sa kanya. 11 months, tinengga niya, sabi, inaway niya si Drilon. Hindi niya alam, abogado si Drilon at sanay sa ganyan, inimbestigahan. Lumitaw, siya pala yung may kasalanan, inupuan niya sa committee niya. Siya ang chairman ng Health Committee, inupuan niya yung panukalang batas. Galing na sa Kongreso, minadali iyon. Pagdating sa kanya, inupuan niya. Ayaw pa niyang umamin eh. Sabi niya, kami po ngayon, nina Tatay Digong, na naniniwala na po kami na kayo po ay willing pong tumulong sa mga nangangailangan. Sabi pa niya namamatay na po yung mga kababayan natin, kailangan po natin, hindi po natin kailangan ng mga debate, mga diskusyon dito. Anak ng putya, siya pala tumenga 11 months. Kay Drilon, ilang oras lang ang debate nila. At part pa talaga ng legislative process. Kita niyo yung kanyang kaplastikan. Tama si Ma'am Cecil Takata na napaka-plastic ni Bongo. Diba? So, parang dito sa amin sa OSMAC, Hospital ng Makati. Nasa loob mismo ng Hospital ng SOA. Yan, tatakbinay po yan. Diba? Alright, so ito na. Pag-usapan na natin. Kick out na natin si Bongo. Koloko yung mga to eh. Kala nila hindi ko inaral yung Malasakit Center. Hello. Not me.